Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng nababasag na salamin ang bumasag sa katahimikan ng hallway sa ikalabindalawang palapag ng grandiyosong hotel sa Macau. Napahinto sa pagtutulak ng kanyang cart si Althea. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Sa isip niya, iisa lang ang tumatakbo. Diyos ko, ang trabaho ko. Ito ang pinakamalaking takot ng bawat OFW na katulad niya. Isang pagkakamali, isang reklamo mula sa isang importanteng bisita, at maaari kang mapauwi sa Pilipinas nang wala sa oras, dala ang kahihiyan at basag na mga pangarap. Tia, narinig mo ba yon? Boses ng kanyang supervisor sa maliit na walkie-talkie na nakasabit sa kanyang balikat. Galing sa direksyon mo. Check mo ang room 1208. VIP guest yan. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Room 1208. Ang kwartong nakatalaga sa kanya. Copy, ma'am. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Dahan-dahan niyang itinulak ang cart palapit sa pinto. Bawat hakbang ay parang may bigat na nakakabit sa kanyang mga paa. Inihanda na niya ang kanyang sasabihing paumanhin. Sorry sir, ipagpaumanhin niyo po. Hindi na po mauulit. Paulit-ulit sa kanyang isipan. Kumatok siya ng 3 beses, mahina at magalang. Housekeeping. Walang sumagot. Sinubukan niya ulit. Sir, housekeeping po. Tanging katahimikan ang sagot mula sa loob. Kasunod ng utos sa protocol, maingat niyang ginamit ang kanyang master keycard para buksan ang pinto. Sir, papasok po ako. Paalam niya habang dahan-dahang itinutulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay hindi galit na sigaw o nagwawalang bisita. Ang bumungad sa kanya ay isang eksenang puno ng pighati. Nakatayo sa gitna ng kwarto ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa bintana kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Macau. Matangkad ito at balingkinitan ang katawan, bakas sa suot na mamahaling damit ang estado nito sa buhay. Sa sahig, basag ang isang bote ng alak na nagkakahalaga siguro ng isang buong buwan niyang sahod. At sa tabi nito, ang pinanggalingan ng tunog na kanyang narinig. Isang basag na picture frame. Napayuko ang lalaki at marahang pinulot ang isang piraso ng litrato. Hindi ito gumalaw nang maramdaman ang presensya ni Althea. Tila wala ito sa sarili. Hindi nagsalita si Althea. Sa halip na magtanong, kinuha niya ang dustpan at walis mula sa kanyang cart. Maingat at walang ingay, sinimulan niyang linisin ang mga bubog sa sahig. Alam niya ang patakaran. Huwag makialam sa personal na problema ng bisita. Pero hindi niya mapigilan ang awa na namuo sa kanyang dibdib. Hindi galit ang nakita niya sa lalaki, kundi pighati. Isang napakalalim na kalungkutan na tila bumabalot sa buong silid. Nang matapos linisin ang mga bubog, kumuha siya ng isang bote ng mineral water mula sa minibar at isang malinis na face towel. Dahan-dahan niya itong inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng sofa, sapat na malapit para makita ng lalaki. Hindi pa rin ito nagsasalita. Tahimik na tumalikod si Althea para umalis. Trabaho lang ito. Hindi niya dapat pinapansin. Ngunit bago pa man, Sir, ako po ang pinadala para mag-asikaso ng kwarto niyo. Mahinang sabi ni Althea, nakayuko habang nakatayo sa may pinto. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Ang hiling nito na siya lang ang magsilbi sa kwarto ay nagdulot ng kaba at kung ano-anong tanong sa kanyang isipan. Salamat. Simpleng sagot ng lalaki. Nakaupo ito sa sofa, bihis na at tila mas kalmado na kaysa kahapon. Rafael. Ang pangalan ko ay Rafael. Althea po. Thea na lang po, sagot niya at sinimulan na ang kanyang gawain. Naging ganoon ang kanilang routine sa mga sumunod na araw. Papasok si Althea sa kwarto, maglilinis ng tahimik, habang si Rafael naman ay magbabasa o magtatrabaho sa kanyang laptop. Minsan ay nag-uusap sila, mga simpleng tanong lang. Kumain ka na ba? Kumusta ang araw mo? Ngunit sa bawat saglit,
Nararamdaman ni Althea ang mga mata ni Rafael na nakamasid sa kanya, hindi sa paraang nakakailang, kundi sa paraang puno ng interes. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang shift, pagod na naglalakad si Althea palabas ng hotel nang may tumawag sa pangalan niya. Thea, si Rafael. Nakatayo ito sa isang madilim na sulok ng parking lot, malayo sa mga CCTV. May dala itong isang paper bag. Sir Rafael, bawal po dito. Nag-aalalang sabi ni Althea, palingalinga sa paligid. Rafa na lang, sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para sa'yo. Alam kong hindi ka pa naghahapunan. Inabot nito ang paper bag. Amoy pa lang, alam na ni Althea na masarap at mamahalin ang laman. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Iyon ang simula. Ang mga simpleng pag-uusap sa loob ng kwarto ay nauwi sa mga sikretong pagkikita sa labas. Naglalakad sila sa mga eskinita ng Macau na hindi dinarayo ng mga turista, doon kung saan malaya silang maging sila. Ikinuwento ni Rafael ang tungkol sa kanyang fiancé, isang kasal na hindi natuloy, isang pag-ibig na ipinagkait. Ikinuwento niya ang bigat ng responsibilidad sa isang malaking pamilya, ang pakiramdam na nakakulong sa isang buhay na hindi niya pinili. Sa bawat salita niya, nakikita ni Althea ang isang lalaking nangungulila sa kalayaan. Ikinuwento rin ni Althea ang buhay niya. Ang kanyang mga kapatid, ang kanilang mga pangarap na siya ang tumutupad. Ang kanyang mga magulang na tumatanda na. Sa bawat kwento niya, nakikita ni Rafael ang isang babaeng puno ng sakripisyo at pagmamahal. Sa bawat pag-uusap nila, may kung anong pader sa puso ni Althea ang unti-unting gumuho. Ang takot na mawalan ng trabaho ay napapalitan ng takot na hindi na muling makita si Rafa. Isang gabi, habang sabay silang paakyat sa service elevator para ihatid siya sa staff exit, bigla itong huminto sa pagitan ng dalawang palapag. Bakit huminto? Kinakabahang tanong ni Althea. Hindi sumagot si Rafael. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang maliit na espasyo ng elevator ay tila lalong sumikip. Thea! Bulong nito. Ang boses ay puno ng emosyon. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Naramdaman niya ang init ng hininga nito, ang pagbilis ng tibok ng puso niya na halos kapantay na nang sa kanya. At sa isang iglap, ang mga labi ni Rafael ay nasa mga labi na niya. Isang halik na puno ng pananabik, ng pangungulila at ng panganib. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Mapanganib to, Rafa, nanginginig na sabi ni Althea. Alam ko, sagot nito. Pero mas mapanganib kung hahayaan kitang mawala. Ngunit ang panganib ay laging nariyan. Minsan, habang nag-uusap sila sa isang pasilyo, muntik na silang mahuli ng kanyang supervisor. Nagtago sila sa likod ng isang malaking halaman. Pinipigil ang kanilang paghinga hanggang sa makalayo ito. Matapos ang insidenteng iyon, nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ni Althea. Bigyan mo ako ng kaunting panahon, Thea. Sabi nito isang gabi, hawak ang kanyang mga kamay. Aayusin ko lang ang lahat. Pangako, bibigyan kita ng buhay na nararapat sa'yo. Malayo dito, malayo sa takot. Naniwala si Althea. Umasa siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, pinili niyang unahin ang sarili niya. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng kanyang trabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Mula sa HR department. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang maikling mensahe. Dear Miss Althea Reyes, this is to inform you that you are required to attend a meeting tomorrow morning, 9:00 a.m., at the HR office to discuss a serious complaint filed against you by a hotel guest. Sa dulo ng email, nakasulat ang pangalan ng nagreklamo, Isabel de Villa. Ang sahig na gawa sa marmol sa hallway patungo sa HR office ay tila naging yelo
Sa ilalim ng mga paa ni Althea, bawat hakbang niya ay mabigat, bawat paghinga ay tila may kasamang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang binabasa sa isip ang pangalan sa email. Isabel de Villa. Sino siya? Paano siya nagkaroon ng kinalaman dito? Pagpasok niya sa opisina, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Nakaupo sa mahabang mesa ang kanyang supervisor, ang HR manager, at isang babaeng hindi niya kilala. Maganda ito. Nakasuot ng damit na mas mahal pa siguro sa isang taon niyang sahod, at may mga matang matalim na nakatitig sa kanya. Siya si Isabel. Miss Reyes, maupo ka, sabi ng HR manager. Ang boses ay walang anumang emosyon. Nanginginig na naupo si Althea. Mayroon kaming natanggap na reklamo. Pagpapatuloy nito, tungkol sa unprofessional conduct sa pagitan mo at ng isang bisita sa room 108, si Mr. Rafael. Ipinakita sa kanya ang isang folder. Sa loob, may mga litrato. Mga malabong kuha pero malinaw na sila ni Rafael iyon. Sa parking lot, sa isang eskinita, ang anino nilang dalawa na magkalapit sa loob ng service elevator. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Isang patibong. Ang mga hotel na tulad nito ay may reputasyong inaalagaan, Miss Reyes, sabi ni Isabel, sa wakas ay nagsalita. Ang boses nito ay kalmado, ngunit puno ng paghamak. Hindi namin maaaring hayaan na ang mga empleyadong tulad mo ay sirain iyon para sa pansariling interes. Hindi totoo yan, mahinang tanggi ni Althea. Walang namamagitan sa amin, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya. Ang mga ebidensya ay nasa mesa. Ang kanyang pagkakasala ay nakalatag na. Dahil sa matinding paglabag sa Code of Conduct ng kumpanya, we are terminating your employment. Effective immediately, deklara ng HR manager. Gumuho ang mundo ni Althea. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero, saan ako pupunta? Ang mga gamit ko? May 1 oras ka para kunin ang mga gamit mo sa staff dormitory. Pagkatapos noon, hindi ka na maaaring pumasok sa alinmang bahagi ng hotel. Ito ang iyong huling sahod. Isang sobre ang itinulak sa ibabaw ng mesa. Nakatulala siyang tumayo. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang mahinang bulong ni Isabel sa HR manager. Siguraduhin niyong hindi na siya makakakuha ng trabaho sa alinmang hotel sa Macau. Tumakbo si Althea. Tumakbo siya palayo sa opisina, palayo sa mga mapanghusgang mata. Ang tanging nasa isip niya ay si Rafael. Kailangan niya itong makausap. Siya lang ang makakapagpaliwanag. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Rafael. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Walang sumasagot. Nagmamadali siyang pumunta sa 12 palapag, sa tapat ng room 148, pero hinarang siya ng security. Ma'am, bawal na po kayo dito. Pero kailangan ko lang makausap si Sir Rafael. Nariyan ba siya? Nagmamakaawa niyang sabi. Nag-check out na po si Sir kaninang umaga pa. Biglaan po ang pag-alis. Sagot ng gwardiya. Nag-check out na. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Biglaan. Nang walang paalam, pagkatapos ng lahat ng kanyang mga pangako, wala na siyang nagawa kundi ang bumalik sa dormitoryo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Habang inililigpit niya ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na maleta, naramdaman niya ang matinding sakit. Hindi lang dahil sa nawalang trabaho, kundi dahil sa nawasak na tiwala. Ginamit niya ang natitirang pera mula sa kanyang huling sahod para bumili ng pinakamurang one-way ticket pabalik sa Pilipinas. Sa airport, habang naghihintay ng kanyang flight, sinubukan niyang muling tawagan si Rafael. The number you have dialed is no longer in service,
doon na siya tuluyang bumagsak. Umiyak siya ng umiyak. Hindi alintana ang mga taong napapatingin. Umiyak siya para sa kanyang nawalang trabaho, sa kanyang mga pangarap na gumuho, at higit sa lahat, para sa isang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, na iniwan lang pala siya sa ere matapos makuha ang gusto. Ilang linggo ang lumipas mula nang makabalik siya sa kanilang probinsya. Tinanggap siya ng kanyang pamilya nang walang tanong kahit na bakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Ibinaon ni Althea ang sakit. Tumutulong siya sa bukid sa ilalim ng tirik na araw. Sinusubukang pagurin ang katawan para makalimot ang isipan. Isang hapon, habang nagbubuhat ng isang sako ng palay, biglang umikot ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo, at ang sumunod niyang nalaman ay kadiliman na lang. Nagising si Althea sa isang maliit na klinik. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Anak, ayos ka lang ba?" "Ano pong nangyari, Nay?" Dumating ang doktora, isang matandang babae na may mabait na ngiti. "Nahimatay ka lang dahil sa pagod at init. Normal yan sa kalagayan mo," sabi ng doktora. "Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magpapagod masyado." "Ano po bang kalagayan ko, Dok?" Naguguluhang tanong ni Althea. Ngumiti ang doktora. "Congratulations, iha. Buntis ka." Lumipas ang 5 taon. Ang pait ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala, ngunit natutunan na ni Althea na hindi ito gawing lason sa kanyang kasalukuyan. Ang bawat umaga niya ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa amoy ng bagong saing na kanin at ginigisang bawang. "Mama, yung ribbon ko po!" Isang matinis na boses ang pumuno sa kanilang maliit ngunit maayos na kusina. Mula sa paghahalo ng menudo para sa isang order, napangiting lumingon si Althea. "Nasa ibabaw ng lamesa, anak. Pakiabot na lang kay Mama. Tatapusin ko lang to." Lumapit sa kanya si Angela, ang kanyang 5 taong gulang na anghel. Ang buhok nito ay kasing itim ng sa kanya, ngunit ang mga mata nito, iyon ang mga matang minsan na niyang minahal ng buong puso. Mga mata ni Rafael. Habang maingat na itinatali ni Althea ang pulang ribbon sa buhok ng anak, bigla itong nagtanong, "Mama, si Papa po ba? May ribbon din siya sa hair?" Natigilan si Althea. Sanay na siya sa mga tanong ni Angela tungkol sa ama nito. Pinili niyang laging sagutin ito ng may lambing at katotohanan. Isang katotohanang kaya nang intindihin ng isang bata. "Hindi, anak. Mga girls lang ang may ribbon." Malambing niyang sagot sabay halik sa noo nito. "Ang papa mo, nasa isang malayong lugar siya. Pero alam mo ba, paborito niya rin ang kulay pula." Isang maliit na kasinungalingan, pero sapat na iyon para mapangiti ang kanyang anak. "Wow, parehas kami." Matapos ihatid si Angela sa eskwela, bumalik si Althea sa kanyang abalang mundo. Ang Thea's Kitchen, ang maliit niyang catering business na sinimulan niya sa tulong ng pamilya, ay unti-unti nang nakikilala sa kanilang bayan. Mula sa mga simpleng birthday party, tumatanggap na siya ngayon ng mga order para sa binyag, kasal, at malalaking okasyon. Sa bawat putahing niluluto niya, sa bawat sentimong iniipon niya, naroon ang simbolo ng kanyang pagbangon. Hindi na siya ang Althea na umiiyak sa isang dormitoryo sa Macau. Isa na siyang ina. Isa na siyang negosyante. Siya na ang may hawak ng kanyang buhay. Isang hapon, habang naglilista ng mga bibilhin sa palengke, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello? Is this Miss Althea Reyes of Thea's Kitchen?" Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. "Yes, speaking. I'm calling from the De Villa Estates. We are formally inviting you to be the official caterer for the grand launch of our new luxury resort here in San Mateo. It will be our biggest event of the year." Halos mabitawan ni Althea ang kanyang cellphone. De Villa Estates, ang pinakamalaking developer sa buong rehiyon,
Ang bagong resort na yon ang pinag-uusapan sa buong probinsya sa loob ng 1 taon. Ito na ang pinakamalaking break na matagal na niyang hinihintay. Nang araw ng event, si Althea ay nasa kanyang elemento. Kumikilos siya ng may kumpiyansa, dinidirektahan ang kanyang mga tauhan. Sinisigurong perpekto ang bawat detalye ng buffet spread. Ang kanyang simpleng uniforme ay simbolo ng kanyang pinaghirapan. Nakatayo siya roon, hindi bilang isang hamak na empleyado, kundi bilang may-ari ng isang negosyong kanyang pinagpaguran. Pinagmasdan niya ang kanyang obra, ang makukulay na pagkain, ang mga naggagandahang palamuti. Napangiti siya. Para sa kanya at para kay Angela ang lahat ng ito. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Biglang, isang convoy ng mga nagniningning na itim na sasakyan ang pumasok sa entrance ng resort. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Tila huminto rin ang pag-ikot ng mundo. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit, mga importanteng bisita mula sa Maynila. Nasa unahan ng event organizer na kausap ni Althea. Nagmamadali itong sumalubong sa lalaking bumaba mula sa pinakaunang sasakyan. "Welcome to San Mateo, sir. We are honored to have you here." Masiglang bati ng organizer. Nakatayo si Althea sa di kalayuan, hawak ang kanyang clipboard. Napatingin siya sa lalaking iyon. Matangkad, pamilyar ang tindig. Habang dahan-dahan itong humaharap sa direksyon niya, tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mukha, ang mga mata. Mas matipuno na ngayon, mas may awtoridad ang dating, ngunit walang duda. Ang clipboard na hawak niya ay bumagsak sa damuhan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang parehong panlalamig na naramdaman niya sa HR office 5 taon na ang nakalipas. Ladies and gentlemen, masayang inanunsyo ng organizer sa mikropono para marinig ng lahat. Let's all give a warm welcome to the man behind this beautiful resort, the CEO of De Villa Corporation, Mr. Rafael De Villa. 5 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang iyon ay parang lason na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Rafael. Ang huling malinaw na alaala niya sa Macau ay hindi ang matamis na halik ni Althea sa service elevator. Ang huli niyang alaala ay ang malamig na titig ng kanyang ina, si Doña Victoria, sa loob ng isang private jet. "This is for your own good, Rafael," sabi nito, habang 2 malaking lalaki ang nakahawak sa kanyang mga braso. "You are having a breakdown. You need treatment." Sinubukan niyang lumaban. Sumigaw siya. Nagmakaawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Thea, para sabihing huwag maniwala sa anumang maririnig niya. Ngunit kinuha ito ng isa sa mga tauhan ng kanyang ina, binato sa sahig ng eroplano, at tinapakan hanggang sa madurog. Walang makakaalam kung nasaan ka hanggang sa matuto kang sumunod. Iyon ang huling sinabi ng kanyang ina bago siya iwan sa isang wellness facility sa Switzerland. Isang magandang kulungan na may mga puting pader at mga bintanang hindi nabubuksan. Ngunit hindi siya sumuko. 5 taon siyang nagpanggap. Uminom ng mga gamot na ibinibigay sa kanya, sumunod sa mga therapy, naging modelong pasyente hanggang sa makuha niya ang tiwala ng isang doktor. Isang tawag lang ang kinailangan niya. Isang tawag sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado sa Pilipinas. At sa wakas, nakalaya siya. Ang unang ginawa niya ay hindi umuwi sa mansyon ng kanyang pamilya. Dumiretso siya sa kanyang opisina at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pera para sa isang bagay lang. Ang hanapin si Althea. Hawak niya ngayon ang isang folder na galing sa isang private investigator. Sa loob, isang litrato. Si Althea nakatayo sa harap ng isang maliit na karinderya, mas payat, pero bakas sa muka ang katatagan. At sa tabi niya, isang maliit na batang babae na nakangiti. May anak na siya. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Rafael. Isang kirot ang tumagos sa kanyang puso. Nahuli na ba siya? Nagkaroon na ba ito ng ibang pamilya? Ngunit habang tinititigan niya ang litrato, isang pag-asa ang sumibol.
may kung-an. Ang hangin sa pagitan nila ni Rafael ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga taon ng sakit. Nakatayo sila sa gilid ng parking lot ng resort, malayo sa mata ng mga bisita, sa parehong uri ng tagpuan kung saan nagsimula ang kanilang lihim sa Macau. Ngunit ngayon, wala nang tamis, tanging pait na lamang ang natitira. "Teya, pakiusap." Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsusumamo, isang tunog na minsan ay nagpatunaw sa puso ni Althea. Ngunit ngayon, ang puso niya ay tila isang bato. "Walang dapat pag-usapan, Sir Rafael," mariin niyang sagot. Ang salitang Sir ay parang isang pader na itinatayo niya sa pagitan nilang dalawa. "Tapos na ang trabaho ko dito? Babayaran na lang po ako ng organizer niyo." "Hindi pera ang habol ko, Teya. Alam mo yan," giit ni Rafael. Isang hakbang siyang lumapit. Automatikong napaatras si Althea. "Ang anak natin? Ang anak ko?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. "Anak mo? Nasaan ka noong kailangan ka niya? Nasaan ka noong mag-isa akong nagsusuka sa umaga? Nasaan ka noong isinisilang ko siya sa mundong ito ng mag-isa? Ang anak ko, sir, ay anak ko lang." Bawat salita niya ay tila isang sampal. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Rafael, ngunit hindi na niya ito inalintana. Ang sakit na nakikita niya ngayon ay katiting lang kumpara sa sakit na tiniis niya sa loob ng 5 taon. "May dahilan, Teya. May paliwanag ang lahat. Hindi kita iniwan. Pinilit nila ako. Huwag mo nang ituloy." Putol niya. "Narinig ko na. Ang lahat ng uri ng kasinungalingan. Pagod na ako. Ang gusto ko lang ay isang tahimik na buhay, kasama ang anak ko. Isang buhay na wala ka." Tinalikuran niya ito. Ang bawat hakbang palayo ay tila isang milya ang bigat. Ngunit hindi sumuko si Rafael. Kinabukasan, isang delivery truck mula sa pinakamalaking toy store sa Maynila ang huminto sa tapat ng maliit na bahay ni na Althea. Ibinaba nito ang isang napakalaking dollhouse, mga mamahaling manika, at isang bisikletang kulay rosas. "Sinong nagpadala nito?" tanong ng kanyang ama habang nakatingin sa mga kahon. Walang imik na kinuha ni Althea ang telepono at tinawagan ang organizer ng resort. "Pakisabi sa boss ninyo, kunin niya ang mga basura niya sa tapat ng bahay ko. Kung hindi, ipapamigay ko lahat yan sa mga bata sa barangay." Hindi niya ipinakita ang mga laruan kay Angela. Ayaw niyang bilhin ni Rafael ang pagmamahal ng kanyang anak, ngunit hindi doon natapos. Nagsimulang magpadala si Rafael ng buwanang sustento sa bank account ni Althea, isang halagang kaya ng bumuhay sa kanilang pamilya sa loob ng 1 taon. Bawat buwan, withdraw ni Althea ang eksaktong halaga at idinodeposito ito sa isang charity para sa mga single mothers. Isang hapon, habang sinusundo niya si Angela mula sa eskwela, nakita niya ito. Si Rafael. Nakatayo sa kabilang kalsada, sa likod ng isang puno ng akasya. Nakatingin lang mula sa malayo. Ang mukha nito ay puno ng pananabik at lungkot. Nag-init ang ulo ni Althea. Mabilis niyang kinuha si Angela at dinala sa loob ng tricycle. "Umuwi na tayo," mariin niyang sabi sa anak. Naramdaman ng kanyang pamilya ang tensyon. "Anak, hindi kaya." Totoo ang sinasabi niya? Malumanay na tanong ng kanyang ina isang gabi, habang naghahapunan sila. "Paano kung hindi ka talaga niya iniwan?" "Nay, nakita niyo naman kung paano ako umuwi dito, di ba? Basag. Wasak." "Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon," sagot ni Althea. Ang boses ay naging matigas. "Pero paano si Angela? Karapatan niyang makilala ang ama niya," sabi naman ng kanyang ama. "Ako ang ama at ina ni Angela." Sigaw ni Althea, sabay tayo. Nawalan siya ng ganang kumain. Ang kapayapaang pinaghirapan niyang buuin sa loob ng 5 taon ay unti-unting winawasak ng pagbabalik ni Rafael.
Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak, at iyon ang pinakakinatatakutan niya. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng halaman sa kanilang bakuran, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito ang sasakyan ni Rafael. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa backseat. Mula sa loob, isang babaeng may edad, nakasuot ng alahas na kumikinang kahit sa ilalim ng araw, ang tumitig sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo, ngunit may bahid ng pamilyar na paghamak. Ang parehong paghamak na nakita niya sa mga mata ni Isabel, 5 taon na ang nakalipas. Hindi niya kilala ang babae, ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso kung sino ito. "Ikaw si Althea Reyes?" Tanong ng babae. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. "Ako si Victoria de Villa. Kailangan nating mag-usap." Pinatuloy ni Althea si Doña Victoria sa kanilang maliit na sala. Isang desisyon na pinagsisihan niya agad sa sandaling umupo ang matandang babae sa kanilang lumang sopa na yari sa ratan. Tila lumiit at kumupas ang buong silid sa presensya nito. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay sumisingaw, tila isang lason na kumakalat sa hangin. "Magandang umaga po," bati ni Althea. Pilit na pinanatiling magalang ang kanyang boses para sa kanyang mga magulang na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hindi maitago ang pagtataka at kaba. "Hindi ako naparito para sa mga formalidad, iha." Diretsahang sabi ni Doña Victoria. Inilapag ang kanyang Hermes bag sa tabi. Ang mga mata nito ay nilibot ang buong kabahayan, mula sa mga lumang litrato sa pader hanggang sa sahig na kawayan. May kung anong panghuhusga sa bawat sulyap nito. "Gusto ko lang linawin ang ilang bagay," pagpapatuloy nito. "Alam kong binubulabog ka ng anak ko. Si Rafael, he has always been passionate. Masyadong emosyonal. Minsan, nakakagawa siya ng mga desisyon na hindi pinag-iisipan." May kinuha si Doña Victoria mula sa kanyang bag. Isang checkbook at isang Mont Blanc pen. "Alam ko ang pinagdaanan mo. At bilang isang ina, naiintindihan ko na gusto mo lang ng magandang kinabukasan para sa bata." Tila hirap itong sabihin ang salitang anak o apo. "Kaya narito ako para mag-alok ng solusyon. Isang solusyon na makakabuti para sa lahat." Dahan-dahan itong nagsulat sa tseke. Bawat paggalaw ng kamay nito ay kontrolado at may bigat. Si Rafael ay may malaking responsibilidad. Isang imperyo na kailangan niyang pamunuan, isang pangalan na kailangan niyang protektahan. Ang isang pagkakamali sa nakaraan, isang aberya, ay hindi dapat maging hadlang sa kanyang kinabukasan. Tinapos nito ang pagsusulat at inilapag ang tseke sa maliit na mesang kape sa kanilang pagitan. Itinulak niya ito palapit kay Althea. Hindi tiningnan ni Althea ang halaga. Ang mga mata niya ay nakapako sa mukha ng babaeng nasa harapan niya. Ngayon mas naging malinaw ang lahat. Ang biglaang pagkawala ni Rafael, ang biglaang paglitaw ni Isabel, ang pagkatanggal niya sa trabaho. Ang babaeng ito ang nasa likod ng lahat. "Ano po ito?" tanong ni Althea, kahit alam na niya ang sagot. "Consider it a gift," sabi ni Doña Victoria. "Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Ikaw, ang pamilya mo, at ang anak mo. Sa ibang lugar. Isang lugar na malayo dito, kung saan hindi ka na muling magagambala pa ni Rafael, para sa kapayapaan ng lahat." Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Althea. Ito pala ang tingin sa kanila ng mga taong tulad niya. Isang problema na kayang solusyonan ng pera. Isang aberya na kailangang itapon at kalimutan. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Kung si Rafael ay kusang umalis at nang iwan, bakit kailangan pa siyang suhulan ng ina nito para lumayo? Kung talagang wala nang pakialam si Rafael sa kanila, bakit kailangang gumawa ng ganitong hakbang si Doña Victoria?
Dito, sa harap ng babaeng sumira ng kanyang buhay, isang butil ng pagdududa ang itinanim. Isang pagdududa pabor kay Rafael. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang tseke. Nakita niya ang panandaliang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Doña Victoria. Tinitigan niya ang tseke. Ang mga numero ay may napakaraming zero na halos mahilo siya. Sapat na para bumili ng malaking bahay, magarang sasakyan, at mabuhay ng komportable habang buhay. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga problema sa pera. Pagkatapos, dahan-dahan, sa harap ng nalalaking mga mata ni Doña Victoria, pinunit niya ito sa gitna. At pinunit niya ulit at ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang kapayapaan po namin ay hindi nabibili. Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Althea. At ang anak ko, hindi siya isang aberya. Tumayo siya. Kung tapos na po kayo, maaari na kayong umalis. Marami pa po akong gagawin. Ang mukha ni Doña Victoria ay nag-iba. Ang maskara ng pagiging kalmado ay nawala, napalitan ng purong galit at pagkasuklam. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na may isang taong sumuway sa kanya. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, bata. May pagbabantang sabi nito habang tumatayo at inaayos ang damit. Alam na alam ko po, sagot ni Althea. Tinapunan ng tingin ang mga piraso ng tseke sa mesa. Isang ina na takot na mawala ang lahat ng mayroon siya, katulad ko. Nagmamadaling umalis si Doña Victoria. Ang marangyang sasakyan nito ay nag-iwan ng alikabok sa kanilang daan. Nangihinang napaupo si Althea. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ngunit sa gitna ng takot, mayroong bagong pakiramdam. Isang pakiramdam ng lakas. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Isang sasakyan ang humarurot at huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula rito, bumaba si Rafael. Ang mukha ay balisa at puno ng pag-aalala. Nalaman niya mula sa isang tapat na security guard ang biglaang pagpunta ng kanyang ina. "Thea!" Sigaw niya, tumatakbo palapit sa kanya. Anong ginawa niya? Anong sinabi niya sa'yo? "Thea, huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya." Tumingala si Althea. Tinitigan niya si Rafael. Ang galit na matagal niyang inipon ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ngayon ng isang bagong emosyon. Pagkalito. Pagdududa. Huminga siya ng malalim. Kung ganoon, sabi niya, ang boses ay matatag at seryoso. Sabihin mo sa akin ang totoo, ang buong katotohanan. Di pumasok si Rafael sa loob ng bahay. Ang amoy ng adobo na niluluto ng ina ni Althea ay bumalot sa hangin, isang stark contrast sa tensyon na namamagitan sa kanilang lahat. Nakaupo sa maliit na sala ang mga magulang ni Althea. Ang mga mukha ay seryoso at naghihintay. Si Althea naman ay nakatayo malapit sa bintana. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, isang pader na mahirap tibagin. Ito na ang pagkakataon ni Rafael. Ang huling pagkakataon niya. Hindi ako kusang umalis, Thea. Panimula niya. Ang boses ay basag sa bigat ng 5 taong katahimikan. Ang araw na tinanggal ka sa trabaho, iyon din ang araw na kinuha nila ako. Inilahad niya ang lahat. Ang kasal na isinaayos ng kanyang ina para pag-isahin ang kanilang kumpanya at ang kumpanya ng mga De Villa. Ang pagtakas niya sa Macau para makahinga, para takasan ng isang buhay na hindi niya gusto. At doon, sa gitna ng kanyang pagkalito, nakilala niya si Althea, ang kanyang kapayapaan, nang malaman ni Isabel, ang fiancé ko noon, ang tungkol sa atin, sinabi niya agad kay mama. Ang ina ko, gagawin niya ang lahat para sa negosyo. Para sa kanya, isa kang hadlang. Isang problema na kailangang alisin. Kinuha niya ang isang brown envelope na dala niya at inilapag ito sa mesa. Pinlano nilang lahat, pinalabas nilang nagkaroon ako ng mental breakdown. Sa pilitan nila akong isinakay sa eroplano papuntang Switzerland. Kinuha nila ang cellphone ko, ang laptop ko, lahat ng paraan para makontak ka.
Ikinulong nila ako sa isang wellness facility. Binuksan ng ama ni Althea ang envelope. Sa loob, naroon ang mga kopya ng flight manifests, mga medical records na halatang pineke, mga larawan ng lugar kung saan siya dinala. Sa loob ng 5 taon, sinubukan kong tumakas, sinubukan kong tumawag. May isang nurse doon na naawa sa akin. Sinubukan niyang ipadala ang mga email na ito para sa'yo. Ipinakita niya ang printout ng mga email. Mga email na puno ng pag-aalala, pagmamahal at desperasyon. Mga email na hindi kailanman nakarating kay Althea dahil hinarang lahat ng mga tauhan ng kanyang ina. Nanginginig na kinuha ni Althea ang mga papel. Binasa niya ang bawat salita. "Thea, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Pakiusap, mag-ingat ka. Mahal kita. Thea, 1 taon na. Hindi ako sumusuko. Hahanapin kita. Kung mababasa mo man to, alagaan mo ang sarili mo. Babalik ako. Pangako." Bawat salita ay isang patak ng luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang sakit na mas malalim pa. Hindi siya iniwan. Hindi siya niloko. Pareho lang silang naging biktima. Nang matapos siyang magbasa, ang katahimikan sa sala ay nabasag ng kanyang mga hikbi. Lumapit si Rafael, dahan-dahan, na parang isang maling galaw lang ay mababasag ang sandaling iyon. "Patawarin mo ako, Thea." Bulong niya. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na rin. "Patawarin mo ako dahil naging mahina ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita nagawang protektahan mula sa pamilya ko." Hindi nagsalita si Althea. Tinalikuran niya ang lahat at mabilis na pumasok sa kanyang silid, isinara ang pinto. Iniwan niya si Rafael sa sala, nakatayo, basag ang puso, sa gitna ng isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa 100 sigaw. Ang katahimikan na iniwan ni Althea ay parang isang hatol para kay Rafael. Ngunit hindi siya umalis. Alam niyang kung susuko siya ngayon, habang buhay na siyang magsisisi. Sa mga sumunod na araw, nagpakita si Rafael hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang taong handang maghintay. Araw-araw, nakikita siya ng mga kapitbahay ni Althea na nakaupo sa isang bench sa tapat ng kanilang bahay, nagbabasa ng libro, o minsan ay nakatingin lang sa malayo. Hindi siya lumalapit, hindi nanggugulo, naghihintay lang siya. Sa loob ng bahay, si Althea ay nasa isang digmaan sa sarili niya. Ang katotohanan ay masakit tanggapin. Mas madali pang maniwala na niloko siya kaysa tanggapin na pareho silang biktima ng isang malupit na plano. Gabi-gabi, binabalikan niya ang mga kopya ng email, ang bawat salita ng pagmamahal at pangako ni Rafael. Ang nagpabago sa lahat ay isang hapon. Naglalaro si Angela sa kanilang bakuran. Masayang hinahabol ang isang paru-paro. Sa sobrang pagkasabik, hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng puno. Nadapa siya. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw. Bago pa man makalabas si Althea at ang kanyang ina mula sa kusina, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa kabilang kalsada. Aspya Rafael. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papasok sa gate, maingat na binuhat si Angela. "Saan masakit, princess?" Malambing na tanong ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang nagdurugong tuhod ng bata. Yung tuhod ko po." Humihikbing sagot ni Angela. Ang takot ay napalitan ng pagtataka sa lalaking hindi niya kilala. "Shh, okay lang yan. Andito na si Tito," nag-aalangang sabi ni Rafael. Umupo siya sa damuhan, isinandal si Angela sa kanyang dibdib at kinuha ang kanyang panyo para punasan ang mga luha nito. Tahan na. Ang mga matatapang na bata hindi umiiyak ng matagal. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood ni Althea ang lahat. Nakita niya ang paraan ng paghawak ni Rafael kay Angela, puno ng pag-iingat, puno ng pagmamahal. Nakita niya kung paano unti-unting kumalma ang kanyang anak sa mga braso ng sarili nitong ama. Sa sandaling iyon,
Hindi niya nakita ang lalaking nagdulot sa kanya ng sakit. Ang nakita niya ay isang ama na ninakawan ng pagkakataong makasama ang kanyang anak. Ang pader sa puso ni Althea ay tuluyan ng gumuho. Kinagabihan, nagpadala siya ng isang maikling text message kay Rafael. Mag-usap tayo. Bukas. Sa tabing dagat kung saan kita unang nakita pagbalik ko. Samantala, habang hinihintay ang kinabukasan, may ibang digmaang inihahanda si Rafael. Tumawag siya sa kanyang abogado at sa ilang miyembro ng Board of Directors ng De Villa Corporation na alam niyang tapat sa kanyang yumaong ama. Magpatawag kayo ng emergency board meeting. Mariin niyang utos sa telepono. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Panahon na para managot si Mama. Para kay Rafael, hindi na ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang buhay, sa pagbibigay ng katarungan para kay Althea, at sa pagpapatunay na karapat-dapat siyang maging ama para kay Angela. Ang araw ng pagtutuos ay dumating. Sa isang malamig na boardroom sa Maynila, hinarap ni Rafael ang kanyang ina, si Doña Victoria, at ang buong board. Kalmado niyang inilatag ang lahat ng ebidensya, ang peking medical records, ang testimonya ng nurse mula sa Switzerland, ang mga financial records na nagpapakita ng malaking bayad sa security firm na dumukot sa kanya. Sa loob ng 5 taon, iligal akong ikinulong ng sarili kong ina para lang maprotektahan ang isang business deal, deklara ni Rafael. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Nanginig sa galit si Doña Victoria. Kasiraan ng ulo yan, sira ulo ka Rafael, katulad ng ama mo. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga board members na dati takot sa kanya ay nakakita na ng katotohanan. Isa-isang tumayo ang mga tapat sa kanyang ama at nagdeklara ng suporta kay Rafael. Sa isang iglap, nawala lahat ng kapangyarihan ni Doña Victoria. Napalitan ng takot ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan siyang iwanan ng lahat. Handa kong isuko ang lahat ng ito, sabi ni Rafael. Ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanyang ina. Ang posisyon ko, ang mana ko. Lahat, pero hindi ko isusuko ang pamilya ko. Hindi na muli. Tumalikod siya at nilisan ng boardroom, iniwan ang kanyang ina sa gitna ng mga guho ng imperyong binuo nito sa kasinungalingan. Pagkatapos ng pulong, habang nasa biyahe pabalik sa probinsya, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Althea. Nasaan ka na? Naghihintay kami. Ang salitang kami ay tumatak sa puso ni Rafael. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang pag-asa. Ang alon sa dalampasigan ay banayad. Tila nakikiayon sa kapayapaang unti-unting bumabalik sa puso ni Althea. Nakaupo siya sa buhangin, habang si Angela ay masayang naglalaro malapit sa tubig, gumagawa ng mga sandcastle. Dumating si Rafael. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Althea. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila bilang respeto. Tapos na, panimula ni Rafael. Wala nang kapangyarihan si Mama sa kumpanya. Wala na siyang magiging paraan para saktan ka o guluhin tayo. Hindi sumagot si Althea. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kanilang anak. Naiintindihan ko kung hindi mo pa rin ako mapapatawad, Thea, basag ang boses na sabi ni Rafael. Ang sakit na naidulot ko, kahit hindi sinasadya, ay hindi mabubura. Ang tanging hinihiling ko lang ay hayaan mo akong maging ama kay Angela. Hayaan mong punan ko ang mga taon na nawala sa amin, kahit iyon lang. Tumingin si Althea sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang nakita niya ay hindi na galit o sakit, kundi pag-unawa. Hindi lang ikaw ang nawalan, Rafa. Mahina niyang sabi. Pareho tayong nawalan. Ninakawan nila tayo ng 5 taon. Ninakawan nila si Angela ng isang buong pamilya. Huminga siya ng malalim. Ang sugat, nandito pa rin. Siguro, hindi na ito mawawala. Pero, siguro, pwede nating itong paghilumin nang magkasama. Isang luha ng saya at kusunit ang pumatak mula sa mga mata ni Rafael.
Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Althea. At sa pagkakataong ito, hindi ito iniwas ni Althea. Pinagsiklop niya ang kanilang mga kamay. "Mama! Papa! Tingnan niyo po!" Sigaw ni Angela mula sa malayo. Buong pagmamalaking itinuturo ang kanyang sandcastle. Ang salitang papa ay tumago sa puso ni Rafael na parang musika. Nagkatinginan sila ni Althea at sabay na napangiti, isang tunay at taos-pusong ngiti. Hindi naging madali ang kanilang pagsisimula. Maraming pag-uusap, maraming luhang pumatak, maraming sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa bawat araw, sa tulong ng pagmamahal nila para kay Angela, unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang nasirang tiwala. Makalipas ang 1 taon, sa isang maliit at simpleng simbahan sa kanilang probinsya, sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, nagpalitan ng I do sina Althea at Rafael. Hindi ito isang grandiosong kasal na bagay sa isang CEO, kundi isang taimtim na seremonya na sumisimbolo sa kanilang bagong simula. Ang flower girl nila, si Angela, ay masayang naglalakad sa aisle. Hawak ang isang basket ng mga bulaklak. Ang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga matang minana niya mula sa kanyang ama, at ngayon ay kumikinang dahil sa kaligayahang natagpuan ng kanyang ina. Habang nakatayo sila sa altar, magkahawak kamay, alam ni na Althea at Rafael na marami pa silang pagdadaanan. Ngunit ngayon, haharapin nila ito ng magkasama. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, natagpuan nila ang kanilang kapayapaan. Isang pamilya, buo, at pinag-isa ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pinatatag ng katotohanan, at pinagaling ng kapatawaran. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Rafael. Maraming salamat, mahal kong mga tagapakinig, sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa kumikinang na mga ilaw ng Macau hanggang sa simpleng bukirin ng Pilipinas, sinamahan ninyo sila sa kanilang mga pighati, sa kanilang mga luha at sa kanilang matamis na tagumpay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, iisa lang ang tumatakbo sa aking isipan. Ang pag-ibig na kayang magtiis, magpatawad at maghilom. Nais kong ibahagi ang isang salaysay na nagpapakita na gaano man kadilim ang nakaraan, gaano man kalalim ang sugat, laging may pag-asa. Ang kwento ni Thea at Rafa ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga matatamis na pangako lamang, kundi sa kakayahang harapin ang pinakamabigat na pagsubok at muling bumangon ng magkasama. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ang aral ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At ang aral ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging sisikat ang araw kinabukasan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Teresa Stories.